Magandang hapon po sa inyong lahat, my friends, at welcome sa ating Love Therapy ngayong Thursday ng hapon. And today, meron tayong medyo ibang program, okay? Kasi as we are finishing yung ating self-reconstruction regarding dun sa sa topic patungkol sa iba't ibang phases ng construction. We're gonna transition sa ibang bagay na pag-uusapan pa rin natin patungkol sa love life. But today is a bit different kasi ang pag-uusapan natin today is about some tips. Okay? Magbibigay tayo sa inyong lahat ng 5 tips para sa inyong love life. Okay? So, kumuha na kayong papel at yan, danin nyo ang inyong notes dahil who knows, baka mamaya isama natin to sa exam at pumasa kayo, di ba? So, meron tayong 5 tips. Ito ay tips para sa mga couples, pero most of all para sa mga singles. Kasi ito ay may mga bagay ditong let's say talagang focus sa mga singles. Okay? Kung couple, kung may asawa na, ibig kong sabihin, pwede pa rin tong i-apply. Alright? Of course, may mga dapat kayong i-adjust ng konti, but at least it will give you some understanding ng nangyayari sa relationship ninyo and it can help you. Okay? So we're gonna be talking about some tips. Alright? Are you ready na sa tip natin? Kung ready na kayo, let's go ahead. So 5 tips. 5 tips para sa love life. Number 1. Itong tip na to is very obvious, of course, ne? Find someone who shares your faith. Importante, Marge, na intindihin ng mga tao na ang love life is not just about yung dalawa. Kailangang included. Tayong mga Christian, we include yung Diyos. Kung wala ang Diyos, kung wala ang faith, yung relationship ng dalawa will not work. Kasi what we believe ay Diyos ang pinaka-ugat ng ating buhay. Lalo na ng marriage, ng relationship. At kapag tinanggal mo yung Diyos sa isang relationship, pag tinanggal mo ang faith sa isang relationship, yung relationship na to ay magkakaroon ng maraming problema. Kasi people need to understand na ang reason kung bakit pwede nating maharap yung mga problema at pagtagumpayan yun ay dahil sa pareho ang faith. Now, kung hindi natin i-consider yung faith, for example, feelings lang, right? We don't care kung yung tao naniniwala sa salita ng Diyos. We don't care kung yung tao ay Christian. Okay? We can even say, pero pastor, sinabi niya na naniniwala daw siya sa Diyos. Mababaw yan. You need to find someone na may parehong faith talaga sa parehong Diyos, by the way. Okay? Parehong faith sa parehong Diyos. Itong relationship na to will be always actually, hindi lang laging may problema, but above all, very dangerous para sa kaligtasan. Kasi ang mangyayari niyan ay yung relationship mo sa Diyos ay maaapektuhan kasi ang nahanap mong partner, ang pinasok mong relationship ay relationship na hindi mo sinama yung Diyos. So, itong unang tip na to is very important. Kailangan pareho ang faith, hindi porket gusto niya ako, pumayag naman daw siya, napapapuntahin ako sa church. Things like this, it doesn't mean a thing. Kailangan pareho yung faith sa isang Diyos. Yes. At dito pa nga lang sa umpisa pa nga lang, siguro you may say, Pastor, may kakilala naman ako na, kahit na hindi sila naniniwala sa Diyos, right? Kahit na yung iba yung kanilang pinapaniwalaan, iba yung kanilang religion, pero yung kanilang pagsasama, nakita ko yung halimbawa nila. So, kailangan kayong mag-ingat sa mga nakikita nyo. Right? May mga, like for example, sa amin dalawa, I am really sure na yung Holy Spirit lang yung, kumbaga, pinagkakabit kami. Kasi kung wala yung Holy Spirit, sa dami-dami ng mga na-experience namin, I'm sure hindi nyo kami makikitang magkasama na today. Kasi, why is that? Kasi yung mga naranasan namin is really something na is difficult kung kami lamang dalawa. At hindi sapat yung, pero mahal kita, mahal mo ko. Yeah. How many marriages na nagsa-separate
Even though mahal nila isa't isa. Pero yung pagmamahal sa isa't isa is not enough para magsama yung dalawa. Magsama, yeah. So, yung unang tips, kailangan nyo talagang i-consider. Do you really want na maging blessed yung inyong relationship? Then, sa una pa lang, kailangan nyo really i-check. Wag lang kayo magsabi, yung nakilala ko yun, pastor, yung kanyang profile is maganda. Really? Yung kanyang profile na ba, sapat na ba yun para magkaroon kayo ng blessed na marriage o blessed in the future? So, kung dito pa nga lang, medyo, nag-aalangan na kayo, siguro, pastor, bahala na, saka na ko yan papansinin. Or maybe, they will think, hindi siya Christian, pero ako ang magko-convert sa kanya. Ako yung magdadala sa kanya sa presensya ng Diyos, which is nangyayari opposite way. Actually, the fact na willing ka na isantabi yung relationship mo sa Diyos para lang makasama siya already shows na ikaw mismo wala sa faith. So kung ikaw wala sa faith, paano mo siya madadala sa faith? Ganung ikaw mismo hindi mo alam kung ano ang meaning ng pagiging nasa faith. So this is a very important tip. Okay? Very important. Mahirap ba? Sure. Napakahirap. Napakahirap kasi we are not talking about yung maghahanap ka sa loob lang ng church. It's not that. Kasi even if sa loob ng church, doesn't mean na pareho yung faith. Okay? So, it's very important na ang makita mo ay isang tao, makahanap ka ng isang taong merong parehong faith. That is why it is so important na unahin natin yung Diyos. Kasi kapag inuna natin yung Diyos, siya yung magdadala sa'yo dun sa taong. Katulad yan kila Abraham. Diba? Si Abraham, concerned sa anak niya, kay Isaac, na kung sino-sino lang pakasalan. And so what happened? Pinapunta niya yung servant niya and sinabi niya, susumpa ka na hindi ka kukuha ng kahit sinong babae lang dyan. Okay? Kailangan yung sa pareho kong family, in other words, parehong faith, dahil hindi pwedeng makasal si Isaac sa kung sino lang. And yun yung concern niya, di ba? So, that is our concern as well. So, make sure na you find someone who shares your faith. Hindi lang yung, sabi nga ni March, magaling magsalita, maganda yung profile. So, ito, Christian to kasi sa yung cover picture niya, merong rosary. Something like this. Don't fall for this. Even if nasa church na yung tao, you need to talk. Talagang, you have to see kung yung tao ay nasa faith or not. Kasi kapag yung tao wala sa faith, and then nagsama kayo, what happened is that many problem. Kasi magkaiba yung faith. Magkaiba yung reaction, therefore. So, ikaw nasa faith. Pag may problema, ikaw ay sasandal sa faith. Lalapit ka sa Diyos, hingi ka ng tulong kasi sasandal sa faith. Kung yung napakasalan mo, hindi o wala sa faith, pag may problema, sinong sasandalan? Alak, barkada, at kung sino-sino pa. Kasi iba yung reaction sa mga bagay, iba yung tingin sa mga bagay-bagay. Naintindihan yun? Bukod pa dyan, yung pinag-uusapan natin about salvation, most of all. Kasi dapat bawat, kapag mag-asawa na, concern ako sa salvation ng asawa ko at si Marge concerned sa salvation ko. Okay? Hindi lang sa nagmamahalan kami, but mahal din namin yung kaluluwa ng isa't isa. That's why, kapag kasi si Marge, medyo, may pinagdadaanan, yung mga desert, sabihin natin, and things like this, since ako ay nasa faith, I can support her. But imagine kung ako wala sa faith at siya ay dumaan sa desert. Mag-isa siyang dadaan ngayon. Mabigat 'yon. Just like yung experience ng marami sa inyo. And vice versa. Imagine, ako nasa faith tapos napakasalan ko isang taong walang faith. What happens? Ganun din. Ako dadaan sa desert mag-isa at walang support. Walang magbibigay ng advice, walang magbibigay ng encouragement. Kasi kung pareho kaming may faith, pag yung isa nanghihina, sabi sa Bible, di ba? Pag yung isa nadapang ganon, kayang hablutin ng isa at itaas. Yun ang kagandahan yan kapag parehong nasa faith. So, pagka si Marge may problema, I can come with word. I can pray for her, but as well as comes, Marge, we have to go. Let's go. In this moment, how many times? How many times? Sinasabi ko, Marge, sa oras na yan, it's only faith. Sa time na yan, you need to make your purposes sa Diyos. You see, why? Kasi pareho kaming nasa faith and so we understand each other. But imagine kung hindi. Anong sasabihin ko? Wala akong sasabihin kasi wala nga ako sa faith, di ba?
So pag may problema siya, say, kaya mo yan. But wala yung faith. So ganun din sa akin, pag ako dumadaan sa problema, kung si Marge ay nasa parehong faith, she can come and pass spirit, pass faith sa akin. Magbibigay ng mga guide mula sa salita ng Diyos and she will give. Right? Kung wala siya sa faith, imagine, mag-isa akong haharapin, that would be very heavy. Naintindihan niyo yung sinasabi? So, this tip is very crucial, okay? Huwag niyo itong maliitin, people, huwag niyo itong maliitin. Find someone who shares your faith. Okay? Unang tip lang yan. Pangalawang tip, find someone who keeps their words. Oh, kaimportante. Especially nowadays, very, very, very difficult to find someone na may isang salita. Right? So, kailangan really yung hahanapin ninyo is really kailangan yung galing sa Diyos, kasi kapag kayo lang yung pipili, especially nga yung mga kalalakihan na nowadays, di ba? Sasabihin ko ano yung gusto mo marinig, isn't it? Sasabihin nila, gagawin nila kung ano yung gusto mo. Why is that? Para lang really makonquer ka. Pero kung meron kang prinsipyo, no, kailangan mo i-test yung kanyang spirit. Kasi kung imagine, sa salita pa lang, hindi na siya faithful. So how much more sa ibang bagay? Kung sa oras, di ba? Let's say, kayo mga nagde-date. Okay, let's meet sa ganitong oras, 5 o'clock. And then yung tao darating ng 7. Are you going to still compromise sa ganong tao na, marami excuse kaysa matraffic kaysa ganyan. Kung yung oras pa nga lang, hindi siya faithful sa salita niya, so how much more pa sa ibang bagay? And the thing is, for example, dyan sa subject na yan, na late. Lahat tayo nalilate. Sino bang hindi na late? Yeah, Lahat tayo nalilate. Yeah. Pero hindi ka nalilate kasi gusto mong malate. Nalilate ka kasi sometimes may mga nangyayari, outside of your control. Right? Hindi dahil sa ginusto mo. Okay? So ito normal. Ito, okay, wala tayong dyan. That's why we come earlier. That's why we really do our best na pumunta ng mas maaga to compensate for that, kasi hindi natin alam kung ano pwede mangyari. But still, even after all of this, sometimes may nangyari pa rin na it makes you late. Okay, ibang issue yan. Ang issue natin ay yung taong walang salita. Yung taong talagang sinasadya na wag rumispeto ng oras. Yung taong laging late, hindi dahil sa may nangyari. Laging late kasi laging late. Yung taong, sa Philippines, sabi, Filipino time. Kapag kami nakita kayo na, naniniwala sa ganyan, Filipino time, etong taong to, huwag niyong pakasalan, huwag niyong dikitan, huwag niyong kausapin, baka mahawa ka, huwag mong kausapin. Yang taong yan, walang respeto. Walang respeto sa oras, bastos sa oras. So, nagsabi nga ng time, tapos hindi, laging ganun, laging may issue, may problema tayo. Kung sa bagay nga na ganyan, etong taong to hindi na pinapangatawanan yung sinabi niya, how much more pa ka pagdating sa mas malalim na bagay. Right? Kasi ano ba ang relationship? Ang relationship ay sumpaan. So kailangan ni Marge na magtiwala sa sinabi ko. Pagka ako may sinabi, she can believe na yung sinabi ko ay good, ay pwedeng yun. Pagka sinabi ko, hindi, meron akong 5 plastic ng chicharon, is because 5 plastic ng chicharon. Dapat siyang maniwalang 5 yon. Kasi kapag sinabi kong 5 plastic, pero siya, pero baka 4 lang, baka kinain na isa, things like this. Pinagdududahan yung sinabi ko, may issue. Pag may sinabi sa akin si Marge na, hindi, ang binili ko ay ito. Marge, magkano yung budget this month? Ang budget this month ay, I don't know, halimbawa lang, let's say, 3,000. Okay. I don't ask. I cannot ask, are you sure? Talaga bang 3,000? Kasi, kung ganyan, wala yung tiwala. I need to believe sa mga sinabi. Pag sinabi yung 3,000, I need to believe na yun talaga ay 3,000. Right? But how many times may mga kaso even sa church, nagpadala at niloloko sila ng sarili ng asawa. Niloloko. Ano yun?
Kasi hindi mapagkakatiwalaan. So yung tao, and listen, yan ay hindi lang sa tao, yan ay sa Diyos actually. Di ba? Ang Diyos, pinapangatawanan yung salita. Pag may sinabi tayo, dapat yun. Ang problema nga nowadays is that maraming tao, they don't honor yung kanilang salita anymore. So, kung kayo na single ay maghahanap o naghahanap ng isang tao na you will spend the rest of your life with, just please make sure na itong taong to honors their word. Kasi kung hindi, then wag kayong ma-involve. Wag niyong sirain buhay niyo. Okay? And may mga sign. Tulad nga sinabi ni March, may mga sign yan. May mga sign. Madaling makita yan sa mga salita. You have to watch. Pag yung tao, hindi mapagkatiwalaan sa sinasabi niya, done. Finish. No more. Pwera na lang kung gusto mo nga mag-commit ng sentimental suicide. Okay? Then, please go ahead kasi buhay mo yan. But may mga sign. Yung tao hindi mapagkakatiwalaan tapos, right? Medyo ganon. Pero ano ka na ba? Single ka ba talaga? Yeah, single. Pero you see, meron pa pala. Napansin mo nang meron. Kasal pala. Right? May anak sa iba. And you can see na hindi niya sinasabi, hindi open. Tinatago. It's one thing tayo ay nagkakamali. Okay? Lahat tayo nagkakamali. Pero it's one thing magkamali, it's one thing na pangit yung ugali. Magkaiba yan. Hindi ko maintindihan pa so. Pasensya na, but I cannot even explain. It's one thing na nagkakamali, it's another thing na pangit yung ugali. Magkaiba yon. Magkaiba. When we talk about this, find someone who keeps their words. We're talking about somebody na may magandang ugali. Nagkakamali ba? Of course. Lahat nagkakamali. Pero yung ugali nila is good. Pwede mo pagkatiwalaan yung sinasabi niya. Pero yung tao na pangit yung ugali, napaka-tuso. Yun yung salitang hinahanap ko. Tuso. So you do not even know kung yung sinasabi niya ba ay totoo or not. It's like yung istorya, boy who cried wolf. You cannot trust. You cannot trust. Okay? So yan yung second tip natin, is it? Yeah, ito yung find someone who shares your faith. Find someone who keeps their words. Good. Naisulat na po ninyo? Sulat nyo May exam tayo niyan Let's go sa pagsusunod. Find someone who shares something in common with you. Now, Marge, this is very important. Kasi, okay, napag-usapan na natin yung faith, right? Napag-usapan natin yung salita. Good. Now, it is also important na intindihin. Hindi porket yung tao may parehong faith, ibig sabihin, in common na. Pareho na mag-isip. Kasi, may mga taong pareho yung faith pero iba mag-isip. Okay? Iba yung vision sa buhay. It's like sinasabi natin palagi, kailangan nilang pag-usapan sa date. Ilan yung anak na gusto. Things like this. Kailangan common. Gusto mo bang magkaanak? Right? Kung saan titira. Right? So, doon pa lang. Really, dapat sa umpisang relationship nyo, dapat doon yan napapag-usapan. The reason why maraming mga relationship nowadays, basta-basta na lang, walang seryosohan. Why is it? Kasi, wala silang, kumbaga hindi sila seryoso sa relasyon na ganun. Kasi kung seryoso, dapat, meron na kayong vision na she is the one, I will invest with her or with him, right? Kailangan magkaroon kami ng the same vision, right? O kailan tayo magpapakasal, right? O kung gusto nyo magkaroon ng anak, how long yung pagsasama ninyo bago kayo magkaanak, things like that. That is very serious when it comes sa mag-asawa. Why is it? Kasi doon nyo palang makikita talaga kung talaga kayo is iisa yung vision ninyo. Kasi kung makakahanap kayo, meron ngayong kausap, pwede pinag-usapan nyo, darling, sweetheart, meron akong plano na ganito, gusto kong mag-investment sa ganitong lugar. And then yung kausap mo, ay, naku, wag ka namang ganyan, masyado ka namang super, may mga sinasaba sila, ang taas naman ang pangarap mo, dahan-dahan ka lang. So, sa mga ganun palang
pag-uusap, pinapakita na hindi kayo parehas. Yeah, okay. And frustrating yung ganyan. Kasi may mga kaso tayo dito ng mga tao na may pangarap, pero since nakasal sila sa isang taong iba ang vision, ganyan nga yung vision, for example, financially speaking, nakaka-frustrate. Kasi gusto nilang, they want to move on, right? They want to grow. Right? Kailangan tayong magkaroon nga para sa future. Hindi, bakit? Okay lang to. Pero, tinan mo, sari-sari store lang. At may pagkain naman tayo araw-araw. Okay At lang least to. may pumapasok kahit konti. Yeah, pero paano yan? Paano yan? May mga utang pa. Sino bang walang utang? Alam mo yung mga ganyan? Yung walang utang daw na tao, hindi normal. Hindi normal. Things like this. So, kapag ka ganyan, ang hirap. Ang hirap. Magkaiba yung vision ninyo sa buhay. So, that is why yung dating is important. Bakit merong dating? Period. Yung dating ay para magkakilala. Hindi para mag-sex, pero para magkakilala. Para malaman kung paano mag-isip yung isa't isa. Okay? Kasi kung wala kayong sinishare something in common, anong pag-uusapan nyo? Anong meron? It's gonna be, magkakaiba tayo ng kinalakihan. Yeah? Iba yung kinalakihan natin, iba yung pinag-aralan natin, iba-iba. If you find someone who shares something in common with you, what happens there? May pag-uusapan kayo. Your relationship is nice. Hindi boring, sabihin natin. Kasi may pag-uusapan kayo. May mga bagay na you can share with each other because magkakaintindihan. Right? Gayon, kung hindi to what would you, walang pagkakaintindihan. Walang pagkakaintindihan. Wala mapag-uusapan. That is why usually yung mga relationship, yung mga marriage na talagang nagiging blessed and magkasama sila, usually sila ay best friend before. Usually. I'm not saying tingnan mo yung best friend mo ngayon. I'm just saying best friend sila before. Why is that? Kasi matagal na silang magkasama, matagal na silang magkakilala, and most of the time sila ay they share things in common. Okay? So the way mag-isip, and things like this. That's why sila ay compatible. All right? So find someone who shares something in common with you. This is so important. So important. Kasi kung iba yung vision ng nilalang, iba yung mag-isip yung nilalang, and then pumasok ka sa relationship just because, may feeling ako. Okay, feeling. Go ahead. Tingnan mo kung saan ka dadalhin yan. Okay? There must be something in common. Now, let me see here. Someone who keeps the word, someone in common. Kailan na yan? Pang-apat na yan. Apat na? Is it? Yeah. Now we have this one. Find someone who has a good sense of humor. Now, this is really important. We're not saying na maghanap kayo ng isang taong payaso. Okay? I'm not saying payaso. Maghanap ka ng payaso at ibigin mong tunay. No. Ito yung pang-apat ngayon. Okay? Find someone who has a good sense of humor. Ano yan? Good sense of humor ay yung taong light. What do we mean by light? May sense of humor. Paano mo explain sense of humor? I don't know how to say sense of humor. Think with me. Is it enjoyable na makasama yung isang tao na walang kabuhay-buhay? Boring. Andun kayo, laging seryoso, laging, and then pag kinausap mo, gusto mong maglambing andun. My goodness! Oh my goodness! Ang hirap ng ganyan. You need to find someone. Kapag may nakita kang tao masyadong seryoso, puro Bible. May mga tao, puro Bible. Puro Bible. Pag nakakita ka ng ganyan, my friend, layuan mo na agad. Alam mo, hindi na siya normal. You need to find someone na may sense of you. Ako ay seryoso. You know this. Alam ni March. Pero, my friend, sino sa aming dalawa you think yung taong may mas malaking sense of humor? Bigyan ko kayo ng 5 seconds. Like, 5, 4, let's go, 3, 4. Walang comparison.
Yung sense of humor, ang bilis kong mag-isip ng mga bagay na hindi mo man lang naisip. That's why I see things. I see things and it's funny. You know? And I am like this even before. Kahit mag-isa ko, I am like this. You know? Right? Kahit nanonood ng cartoons. Marge, wag mong i-share sa nila yung mga sikretong ganyan. Okay? Yung mga sikretong ganyan. Uh, so, but why? Kasi, that's why it brings, merong, hindi isip bata, okay? It's not isip bata, but there is that enjoyment. It's nice. Imagine, makarelasyon isang taong flat yung mukha, even ngiti, hindi makangiti. Even ngiti. It is so nice kapag minsan merong how can I say yung moments na sila ay merong I don't know how to say this, Marge. Ikaw magsabi because nakasara ko dito. Go ahead. Sense of humor. I'm not sure kasi I don't think I have that. Oh my goodness. Hindi ako nagsabi niyan. Okay? Hindi ako nagsabi niya, siya nagsabi. That's why, so I cannot. No. Marge, when it says sense of humor, merong sense of humor. I'm late. Kaya, yeah, yun ang problema mo. Meron kang sense of humor, pero late mo nang makakita. Okay? So I say a joke, nakatingin lang sa akin si Marge. Yung wifi ko is very slow. Ngayon mo lang natanggal ko yung signal. So I say something funny na it makes sense. And then nandun siya, hindi maintindihan siya. Ako tawa na ako ng tawa kasi nakita ko na tawa na ako ng tawa sa sinabi ko. And then wala pa din si Marge, nakatingin lang. Parang buwang, nakatingin lang sa akin. Sabi, Marge, hindi mo alam kung ano sinasabi ko. And then, sa gabi, tulog na, biglang gigising. Uy! Oo nga pala, bigla. Tulog na. Late yung nilalang. Tapos na, wala na. Bakit ka tumatawa? Yung sinabi mo kahapon. Kahapon. Oh my goodness. Sense. But sense of humor is very important. Kasi it brings enjoyment among yourself. Imagine, meron kang sense of humor, parang bata. You know, may isa akong nakita sa Africa. One of the things that I will not forget this. Sa Africa, yung isa sa mga branches kung saan kami nag-work ni Marge, ang pangalan niya Milnerton. Yung Milnerton, malapit sa beach. Malapit sa seaside. Yeah? So, most of the time, pagka nag-evangelize ako and so on, dumadaan ako sa seaside. I walk. I like. It's very nice. You know, tahimik, malayo sa city, very nice. And as I walk, there was a time na may nakita ako. Dalawang matanda, yung lolo at yung lola na African, dalawang matanda. Natawa ng tawa na gumugulong dun sa may buhangin. Dun sa tabi ng dagat. And I just sat down like this. I went, umupo ako, and I just sat. I looked. And they enjoy. Wala silang paki sa paligid nila. Kasi wala naman tao. Wala talagang tao. Sila lang andun. And I watched them. What a nice thing to see. Bakit? Andun sila matanda na. Pero kita parang bata. Right? Alam niyo yan. It brings closeness. Pero may mga tao na yung enjoyment, wala. Ang pinag-uusapan, puro problema. Walang time na, enjoy. Even ngiti, hindi makangiti. This is bad. This is really bad. So when you find someone na masyadong, bahala kayo. Own risk yan. Okay? Yung masyadong, right? Kahit joke, hindi nila masakyan. Hindi nila we are not saying na maghanap ka ng payaso, as we said. But please. Balance. Yeah, no, there must be balance. There must be, of course, hindi kami pantay ni Marge, pero when it comes to sense of humor, but still, meron siya, and minsan late, but yeah, meron pa rin, isn't it? There must be. It brings enjoyment. Yung simpleng ngiti sa umaga, pag nakita kayo, you smile.
Yan ay, it changes things. It changes really things. Ang masama ay, magkita kayo, ngumiti ka, tapos, ba't ka nakangiti? then hiwalayan na yun, nilalang na yun. Ewan ko kung Ano kailangan mo? may masama kang ano, no? May masama kang gusto, no? Kaya ka nakangiti, no? Alright. Yan ay another tip. And to finalize yung panglima, are you ready? Sa panglima? Panglima. Do not forget about age compatibility. Age compatibility. This is important. Kasi, okay, mahal namin yung isa't isa and so on, pero yung age gap is so huge. It's like, yung kasama mo ngayon, nung pinanganak, nung World War I, yung 1904, my goodness, something will not click. And you say, pero so age is just a number. I know, I understand. But still, this is something na you need to think about. Kasi most of the time, ang pinagbabasihan natin ay yung reality. Yeah? So, many times, yung babae usually ay mas mature kesa sa mga lalaki. We already spoke about this, ne? You can get yung lalaki at yung babae na parehong edad. Pagtabihin mo, parehong edad. Pag tinanong mo at you analyze yung pag-iisip nila, you will see na even though pareho sila ng edad, yung babae ay mas mature kaysa sa lalaki. Usually, yung mga babae ay mas mature kaysa sa lalaki. Now, that is why advisable na dapat yung lalaki ay mas mature kaysa sa babae, mas matanda age, okay? Mas matanda yung lalaki kaysa sa babae. Hindi naman ganun kalaki, but mas maganda. Kasi by doing this, nagbabalance yung utak nila. How many cases na yung babae, ang mga target na sa buhay ay, serious things, pero yung pinakasalan niya, utak bata. Utak, Diyos ko po, duhat. Walang my goodness, parang suso. Kabagal-bagal sa buhay. Pero bakit? Kasi yung age gap, yung mentality nila is hindi compatible. Hindi compatible sa age. Lagi bang ganun? Not really. May mga exception. May mga exception na minsan yung lalaki ay mas bata ng konti sa babae pero siya ay mature. Depende sa pinagdaanan nila. Depende sa kung paano sila lumaki. Sa kaso namin ni Marge, for example, ako ay mas bata kaysa kay Marge ng 1 year. 1 year something. 1 year something. Pero I always ask people, sino sa palagay niyo mas matanda sa amin? Ni walang duda. Walang of course, mas matanda ka kaysa kay Ate Marge. Yun ang laging dating. Bakit? Kasi yun. And indeed, ako ay mas matanda way mag-isip and everything. Bakit? Kasi yung kinalakihan ko rin naman, yung pinagdaanan ko helped me to become more mature than my age. Okay? So, sa kasong to, hindi kailangan si Marge, mag-alala patungkol dyan kasi ako ay mas mature so she can rely sa aking mga decisions. Pero, may mga taong ganyan. But, in normal circumstances, many times may mga lalaki na yung isip, bata. Talaga. Isip bata. So, yung babae, nagtatrabaho sa Hong Kong, nagpapakahirap, yung lalaki nandun, nagsasabong. Look at that. Yung babae, nandito, walang day off, talagang andun, yung isa, billiard, ng babae pa. Ano yan? Utak bata. Hindi utak bata. Utak, ewan ko. Suso nga. Utak suso. Okay? So, in this case, that's the reason why you need to be careful sa age. You need to be careful. Ang ideal ay yung lalaki ay mas matanda. May exception nga, but mas magandang wag sumabit sa exception. Okay? Wag niyo akong tingnan. Hindi ako magandang example pagdating dyan kasi wag niyo sabihin, pero kilala ko si pastor. Wag niyo gamitin yung sa amin. Mas magandang wag. Alright? Kasi ibang-iba yung kalagayan natin and it may put you in danger. But in reality, mas maganda na yung babae ay mas bata kaysa lalaki. Now, merong kaso kasi, Marge, na alam natin na merong gap na ridiculous gap. 20 years. 30 years! 30 years! 30 years gap. Tapos,
You know, my goodness. By the time na birthday mo, you know, ika-30th birthday mo, yung tao, 5 taon nang patay. Sense of humor na naman. 5 taon na patay, nakalibing na. 30 years gap, saan ka nakakita niyan po? Hindi ka pa pinapanganak, nandun na siya sa World War II. World War II, 1940s. My goodness. But yeah, so age compatibility is a serious thing, my friend. Alright? You have to make sure na kayo ng mga single, you will have to check yung age compatibility para nang sa ganon, mas maiwasan yung mga issue na, you know, pwede namang iwasan. Yes, for sure. Yung mga tips namin right today, I'm really sure na kapag you put into practice yung problemang haharapin nyo in sa future, for sure wala kayong magiging problema. Pero kung sabi nga, Pastor, yung mga tip mo ganyan, it's very difficult na makatagpo ng ganyan. Kung yan yung inyong i-insist, then, kailangan yung harapin yung consequence. Pero kung yung mga may tainga, right? Kayo na mga may tainga at yung salita is pumasok sa inyo, then kailangan nyo really maghintay, magtiwala sa Diyos. Kasi yan yung pangako ng Diyos. Kailangan nyo lang talaga is really magtiwala sa Kanya. Kasi kung titingnan nyo, especially dito sa Hong Kong, right? Kung titingnan nyo, Pastor, yung mga sinasabi mo yan, dito sa Hong Kong, wala akong makita. Una-una, age wala, Pastor. Makita man ako lagi merong asawa. Makita man ako, nandun sa ibang, malayong lugar. So, that is napakahirap. Yes. Pero, kung hahayaan nyo yung Diyos na mag-provide sa inyo, I'm sure, bibigyan niya kayo sa tamang oras. Kung kayo, hindi pa nga kayo, yung relationship nyo sa Diyos, hindi pa ganun kalakas yung foundation nyo. And then, nahanap na agad kayo sa inyong love life. Hindi yun, yung lakas nyo is magiging hati. So, why not na buuin nyo muna yung inyong relasyon, maging malakas muna kayo, yung relasyon nyo sa Diyos. And then, after, Diyos yung magbibigay sa inyo ng tama. Sa tamang paraan, sa tamang oras. Yeah. So, this is a tip na gusto nating sabihin sa inyo. Okay? 5 tip. If you remember, pakisulat sa comment section yung 5 tip. Ano yung 5 tip na pinag-usapan natin? Pakisulat yan sa comment section. Alright? Aligado. Magbabalik po tayo sa inyong lahat not bukas. Bukas sa ibang program na. But yung love therapy natin ay next week ulit. Okay? Tingnan natin kung ano yung guidance ng Diyos para sa ating lahat. Aligado. God bless you po. Kita tayo next time. Bye-bye.